Hi everyone, magandang araw po muli sa ating lahat. So, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Nakutanan, ang mga kasama niyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! So, mag-prepare na po tayong lahat at himukin niyo na po ang iyong mga miyembro ng pamilya na sila'y pansamantalang umupo at makinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga po na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi po ng Luke 11:28, mapalad ang mga nakikinig. Hallelujah! Ng salita ng Diyos, higit sa lahat mapalad ang mga nagsasagawa nito. At siyempre, pag tayo patuloy na nakikinig ng Word of God, lalong lumalakas ang ating pananampalataya. Sabi ng Romans 10:17, that faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So ngayon, tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Pagkatiwala natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa opportunity na muli na binigay mo sa amin sa oras na ito pang muli makapakinig ng salita. Pagpalain niyo lahat ng mga katsunin sa oras na ito. And we entrust into your hands, O Lord, ang kabuuan ng pag-aaral namin. Ito na yung salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So sa lahat muli ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world, so welcome po sa lahat. At sa siyempre ang kabuuan ng GC's, GO Kamarin Family, wini-welcome din po natin sa oras na ito. Purihin ng Diyos. So ngayon pupunta na po tayo sa ating paikinig ng Word of God. So pag-aralan natin ngayon ay matagpuan natin sa Isaiah 41 verse 10. So, sabi po doon sa English translation, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Hallelujah. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hallelujah. So, sa Tagalog ako'y sasayo, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palakasin kita at tutulungan, iingatan, at ililigtas. Salamat po muli sa mga salita o Diyos na aming mapapakinggan sa oras na ito. Salamat sa kapahayagan muli ng salita. Holy Spirit, thank you also. We acknowledge you. You are a great teacher. Sa oras na ito, Panginoon, and continue to help me, Lord, to preach your word. May deliver ko po ito without interruption. In Jesus' name, Holy Spirit, thank you also. Kayong aming great teacher. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, ang pamagat ng ating pag-usapan ngayon ay nandyan mismo sa ating binasa. Okay, sa ating foundation verse. So, pinamagatan po natin ito ay do not fear. Hallelujah. So, huwag kang matakot. Amen. So, do not fear. Sabi mismo ng Panginoon. Hallelujah. Sa Isaiah 41 verse 8, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, in our simple introduction, take note, Isaiah 41 verse 10 is a comforting promises of God. Hallelujah. Assuring His people, sinong people? Ikaw at ako, people ng Panginoon, of His presence and support in times of fear and distress. Amen. Hallelujah. So, ang Isaiah 41 verse 10, take note mga kapatid, na isang nakapagpapalakas na pangako mula sa Diyos na nagtitiyak sa kanyang bayan. Sinong bayan ng Diyos? Tayo. Ha? Hallelujah. Ng kanyang presensya at suporta sa mga oras ng takot at pagkabalisa. Amen? So, sa panahon natin ngayon mga kapatid, maraming tao ang naiinjikan ng mga takot. Amen? Hallelujah. Kasi nasa mundo tayo na puno ng mga nakakatakot. Amen? Masama ang panahon natin. Yun ang mundo natin ngayon. Hallelujah.
Pinag-usapan natin mga nakaraan, mga crisis, puno ng crisis ang mundo natin. Ba't ibang uri ng mga crisis? Financial crisis, health crisis, hallelujah. So, dami, problema na naranasan ang mundo natin ngayon. So, naming natatakot. Pagtaas ng mga bilihin, baka mawalan ng trabaho, hallelujah. Lalo na pag maraming mga papakainin, wala nang pambili ng pagkain. Amen. Yun ang mundo natin na puno ng mga nakakatakot. Pero ano sabi ng Diyos? Fear not. Fear not. Amen. For I am with you, sabi ng Panginoon. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumama sa iyo. Do not be dismayed. Hallelujah, for I am your God, sabi ng Panginoon. Huwag kang mangamba. Huwag panghinaan ng loob, sabi ng Panginoon. Amen. I am your God. Ako ang iyong Diyos. I will strengthen you. Palalakasin kita. Hallelujah. I will help you. Tutulungan kita, sabi ng Panginoon. I will uphold you. Iingatan kita with my righteous right hand. Amen. Ililigtas kita ng aking kanang kamay. Yan ang ating Diyos. Bagamat marami nakakatakot sa paligid natin, sa mundo natin, mayroon tayong Diyos na makapangyarihan. Amen? So this verse highlights God's unwavering commitment to strengthen, help, and uphold us as His followers. Amen? Ang talatang ito ay nagtatampok ng matatag na suporta ng Diyos sa kanyang mga tagasunod na nagbibigay ng lakas, tulong, at pag-asa. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Okay, so anong magagandang aral ang makukuha po natin dito sa Isaiah 41 verse 10? Okay? Na sinasabi ng Diyos, fear not, for I am with you. Do not fear. Huwag kang matakot. So anong magandang aral makuha natin dito sa Isaiah 41 verse 10? Number 1, the command, do not fear. Ang utos na huwag matakot. Utos ng Diyos, huwag matakot. Amen? Take note, God directly addresses our fears, affirming that we should not let anxiety dictate our lives. Hallelujah. Purihin ng Diyos. God directly. So, tuwing hinaharap natin ang takot, ang Diyos ay nag-uutos sa atin na huwag matakot, huwag mangamba. Amen. So, ang takot ay hindi galing sa Diyos. Fear is not from God. Amen? 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi ng Panginoon, for God give us a spirit not of fear, but of power, love, and self-control. Sapagkat hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig ng mapaglikhang isipan. Amen? So God has not given us the spirit of fear, but of power, love, sound mind. So hindi po galing sa Diyos yung takot. Takot ay galing kay Satanas. Amen? So ang mundong ito ay maraming nakakatakot. Pero sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Amen? So yun po ang paalala sa atin ng Panginoon. Pangalawang aral na makukuha natin dito sa Isaiah 41 verse 10, sabi ng Panginoon, the assurance of His presence. So bakit hindi tayo dapat matakot? Sapagkat ina-assure ng Panginoon ng kanyang presensya ay kasama natin.
Amen? Isaiah 41 verse 10, malinaw sinasabi niya, do not be afraid, I am with you. I am your God. Amen? God promises that He is with us, providing a sense of security in uncertainty. Amen? Nangako ang Diyos na siya'y kasama natin. Nagbibigay ng seguridad sa gitna ng hindi tiyak na sitwasyon. So ang mundong ito, walang katiyakan. Isa lang ang tiyak. Pag nilagay natin ang buhay natin sa kamay ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, ina-assure ng Diyos na hindi niya tayo iwan, ni pabayaan man. Yun yung pangako niya, He is with us. Kasama natin ang Diyos. Providing a sense of security in uncertainty. Matthew 28 verse 20, ang sabi ng Panginoon, and behold, I am with you always, to the end of the age. At narito ako'y sumasa inyo sa lahat ng mga araw, hanggang sa katapusan ng panahon. O hindi ba napagandang promise ng Panginoon? Always. Behold, I am with you always. Hindi lang isang minuto, isang segundo, isang oras, isang araw, isang gabi, isang buwan, isang taon, kundi palagi kasama natin ang Diyos. Kaya sinasabi niya, do not fear. Huwag kang matakot. Do not fear pag tumaas sa mga bilihin, pag tumaas sa mga bayarin, pag nagkaroon ng mga global crisis. Do not fear. I am with you always, sabi ng Panginoon. Ako'y lagi ninyong kasama at ang maganda hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Kasama natin ang Diyos. Isaiah 41 verse 10. Malinaw po, sinasabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Amen? Hallelujah. Take note, God offers us His strength. Amen. Ino-offer ng Diyos, inaalok ng Diyos ang kanyang lakas sa atin. Pagkat nariyan siya, hindi na tayo iniiwan ni pababayaan man. Amen? Ang lakas ng presensya ng Diyos ay nariyan. Kaya tayong ipagtanggol ng presensya ng Panginoon. Kaya tayong ipagtanggol ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, do not fear, huwag kang matatakot. Amen? So God promises that He is with us, providing a sense of security in uncertainty. Pangatlong aral mo ko natin dito sa ating foundation verse, Isaiah 41 verse 10, the promise of strength. Ang pangako ng Diyos ng lakas. God is our strength, a very present help in trouble. Isaiah 46 verse 1. Ano sabi ng Bible? God is our refuge and strength, and a very present help in trouble. Ang ating Diyos, ang ating lakas at kanlungan, andang saklulo kung may kaguluhan. Amen? Purihin ang Panginoon. Malinaw po, sabi ng ating foundation verse, Isaiah 41 verse 10, ano sabi roon? Fear not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will strengthen you, sabi ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Malinaw po ang ating foundation verse. Amen? Take note, God offers us His strength to overcome challenges, empowering us to face difficulties. Amen? Hallelujah. So ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kanyang lakas upang malampasan ang mga hamon ng buhay, upang malampasan natin ang mga kahirapan ng buhay. Amen? Apostol Pablo ay diniklaran niya na sinabi niya, I can do all things through Christ
strengtheneth me. Philippians 4:13. Amen? Hallelujah. Si David ay diniklara rin ni David sa Book of Psalms. Punta natin ating Bible sa Book of Psalms. Hallelujah. Chapter 18. So Psalms chapter 18, aklat ng mga awit, kabanatang 18, chapter 18, verse 1. Okay? And verse 2, ano sabi ni David? I will love you, O Lord, my strength. Mahal kita, O Diyos, ang aking lakas. Psalms 18 verse 2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength. Yan ang sabi ni David, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation. Wow. Ang ganda naman ng declaration ni Haring David. Kung sino ang Diyos sa buhay niya. Iyan tanong, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Amen? Hallelujah. So ang Diyos sa buhay ko, kagaya ni David, ang aking lakas. Amen? O Panginoon, aking kalakasan, sabi ni Haring David, iniibig kitang tunay. Si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Yun ang declaration ni David. Sino ang Diyos sa buhay niya? Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. So God offers us strength to overcome challenges. So inaalok ng Diyos yung kanyang lakas para mapagtagumpayan natin yung mga hamon ng buhay. Okay? Nagpapalakas sa atin para harapin. Amen? Yung mga kahirapan ng buhay. Isaiah, Psalms 46 verse 1, nabanggit nung kanina, sabi ron, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Hallelujah. So yun po mga kapatid. Kaya napaka-importante po. Okay, na pagtiwalaan natin ang Diyos. At pagkilala natin ang Diyos kung sino siya, ating pinagtitiwalaan sa yung ating lakas, kagaya ng pagtitiwala ni David sa Panginoon, na ang kanyang lakas ay ang Panginoon. Take note, wala tayong dapat katakutan sa mundong ito. Amen? Hallelujah. Magtaasan man ang mga bilihin, magkaroon man ng mga global crisis, tandaan natin, pagkilala natin ang Diyos natin na makapangyarihan. Hallelujah. Siya ay mag-aangat sa atin. Siya magsusupply ng lahat ng ating mga pangailangan. Okay, so pang-apat mga kapatid, naaral mo kuha natin sa Book of Psalms, Book of Isaiah 41 verse 10. So take note. Fourth, the guarantee of help. Amen? Ang garantiya ng tulong. Ano ibig sabihin ng garantiya ng tulong o guarantee of help? Isaiah 41 verse 10, muli, ano sabi ni Jesus? Sabi ng Panginoon, do not be afraid, I am with you, I am your God. Let nothing terrify you, I will make you strong and help you. Wow. Take note the word, help you. So, pang-apat, naaral mo kuha natin dito sa Isaiah 41 verse 10, the guarantee of help. So, ginagarantiya ng Diyos na kahit tayo kanyang tutulungan. Ang tanong, sino bang tumutulong sa iyo at sumutulong sa atin? Number 1 ang Diyos. Ang tulong ng tao, pansamantala lang yan. Pwede kang pagsawaan. Sa una, pwede kang pagbigyan. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, medyo mag-aalanganin na. Sabihin sa'yo, pumunta ka na sa iba. Amen? Pero lagi nating tandaan ang tulong ng Diyos. Unlimited, mga kapatid.
Amen? Walang limitasyon ang tulong ng Diyos. Hindi tayo pagsasawaan ng Diyos sa pagtulong. Ang tao pwedeng magsawang tumulong sa kanyang kapwa. Pero ang ating Diyos hindi nagsasawang tumulong sa iyo. Hindi magsasawang tumulong sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Amen? Yun ang katotohanan mga kapatid. Kaya yun ang maintindihan natin itong Isaiah 41 verse 10. Kaya sinasabi ng Diyos, do not fear. Why? So, ginagarantiyan niya na tayo kanyang tutulungan. He will never leave us nor forsake us. Take note, God is not just present. He actively helps us in our struggles, assuring us that we are not alone. Hallelujah. Ang Diyos hindi lamang naroon, hindi lamang nariyan. Amen? Hindi lamang nariyan yung kanyang presensya. Siya ay aktibong tumutulong sa atin. Amen? Ina-assure niya, tinitiyak niya na tayo kanyang tutulungan sa panahon ng mga pagsubok. Amen? Hallelujah. So, minsan, nandyan nga present. Halimbawa, kaibigan mo, kakilala mo, present. Pero present lang, di naman gumagalaw. Okay? Pero ang maganda kay Lord, present na siya. Kasama pa nating palagi yung kanyang presensya. At ang good news doon, active din siyang tumutulong. Hindi lang siya tumitingin. Hindi lang siya nakatingin, kundi siya aktibong tumutulong sa bawat isa atin. Amen? Purihin ng Diyos. Yun po yung Diyos natin mga kapatid. Malinaw po yung nabanggit ko rin kanina, Isaiah 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Present, nariyan ang Diyos. Pag tayo dumaan ng mga trouble sa buhay, present si Lord. Tutulungan niya tayo. Amen? Purihin ang Diyos. Yan yung ating Panginoon mga kapatid. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Yan sabi ng Diyos, do not fear. Huwag kang matakot. Dahil ang Diyos natin, ginagarantiyan niya na tayo kanyang tutulungan. Amen? Purihin ang Diyos. So, to be continued po tayo mga kapatid. Kasi pagpapatuloy po natin ito. So, yung po pinag-usapan natin dito sa Isaiah 41 verse 10. Ating foundation verse. Hallelujah. So, ating pinag-usapan ay do not fear. Bakit? Bakit hindi tayo dapat matakot? Dahil sabi ng Diyos, inutusan niya tayong huwag matakot. So, unang aral dito sa Isaiah 41 verse 10, bakit hindi dapat tayo matakot? Sapagkat sabi ng Diyos, number 1, the command, do not fear. Inutusan tayo ng Diyos, huwag matakot. So, God directly address our fears, affirming that we should not let anxiety dictate our lives. So, huwag nating hayaan mga pag-alala yan magdikta sa ating mga buhay. Nandiyan ang Diyos. Hindi tayo iwan, hindi pababayaan man. Amen? So, purihin ang Diyos. Number 2 sa ating short recap. Hallelujah, the assurance of His presence. Bakit hindi tayo dapat matakot? Dahil ina-assure ng Diyos, kasama natin ang kanyang presensya. Ang tiyakang presensya ng Diyos, sinabi niya, kasama natin yung presence ng Panginoon. Malinaw na malinaw po sa ating foundation verse. Do not be afraid, for I am with you. I am your God. Yan po ang ating Diyos. So God promises that He is with us, providing a sense of security in uncertainty. Amen? Pangatlo sa ating short recap, bakit hindi tayo dapat matakot? Do not fear the promise of strength. Ang pangako ng lakas ng Diyos. Ang lakas ng Diyos. Hallelujah. Isaiah 41 verse 10 again. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Hallelujah. So God offers us strength to overcome challenges, empowering us to
face difficulties. Amen? Purihin ang Panginoon. So yun po ang ating pangatlo sa ating short recap. Pang-apat, the guarantee of help. Sabi ng Diyos, hindi tayo dapat matakot sapagkat ginagarantiyan ng Diyos na tayo kanyang tutulungan. Again, sa ating foundation verse, ano sabi roon? Do not be afraid. Isaiah 41 verse 10. Do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. Andun po yung salitang help. Amen? So, God is not just present. He active helps us in our struggles, assuring us that we are not alone. Hindi po tayo nag-iisa, kapatid. Nandyan po ang ating Diyos. Hindi lang sa ika nga nandyan lang yung presensya niya, kundi active po siyang tumutulong sa atin. Tinitiyak niyang hindi tayo nag-iisa. Amen? Purihin ang Diyos. So, mga kapatid, yan ang paalala sa atin ng Diyos. Do not fear. Amen? I am with you. I will help you. Hope meron tayo naintindihan sa oras na ito. Taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako at linisin yung bulang na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita Jesus bilang aking Panginoon, tagapagligtas. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name. Amen. Ako na lang kung manalangin, Lord, pagpalain niyo po lahat na nakinig yung salita at lahat ng tumanggap sa iyo, lubos ang kailang makilala sa malalim at Bibliang kaparanan. Pagpalain niyo rin po ng kailang mga pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. In Jesus' name. Yung mga may karamdaman, pagalingin niyo po Diyos na kailangan ng financial, mag-miracle ka sa kailang mga financial needs. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.